Ayan, Mesyang TV. Ayan, ha? Shoutout sa iyo, Boss Birador. Ayan, salamat, no? Kaya ito mga kababayan, malinaw na malinaw po na itong nilalaban ni Bayot ni ni Alan Peter Cayetano sukdulan na sa kahihiyan. Oo, sukdulan na. Walang yaan na. Talagang anuhan na, bardagulan kung bardagulan na. 'Di ba? Kaya hindi ako magtataka mga kababayan, mga kabirador. Hindi ako magtataka kung one of this day itong si Bayot, si si sorry na iba yung nasa utak ko eh. Etong si Senator Alan Peter Cayetano, hindi ako nagtataka isang araw. Baka kalad ka rin na ng taong bayan to eh. Palabas ng Senado. Kasi wala naman silbi. Di ba mga kababayan? Wala pong silbi. Nakitaan nyo ba ng silbi? Di ba? Daldal, press con dito, interview doon. Ang ginagawa na lang kasi nito, hindi na po trabaho. Alam nyo ginagawa ni Alan Peter Cayetano? Publicity na lang. Publicity na lang. Kasi alam niya, eto kasi yan. Eto kasi yan. No? Eto kasi. Pagka sila, kahit sinungaling yan, pagka sila nagsalita sa social media or sa press briefing or kahit na saan nila gusto magpa-interview, pag yan napanood ng mga bobo, disclaimer lang ha, hindi po lahat ng DDS bobo. Okay? Wala akong sinasabi rito lahat ng DDS bobo. Baka may mag-react na naman dyan. Okay? Ang sinasabi natin dito mga kababayan, pag may napanood sila, kahit hindi factual, kahit hindi facts, kahit di na sila mag-fact check, basta narinig ng mga bobo at tangan tampalasan, tama na po para sa kanila yun. Tama na yun. Ano na agad nila yun? Tawag dito, okay na sa kanila yun. Yun na yung paniniwalaan nila. Diba? Tulad nga niyan, tulad nga niya mga kababayan, yun sa 18 ex-Marines, publicity na lang yan eh. Do you think ano pa yan? Valid pa yan? Hindi na valid yan. Alan Peter Cayetano, yung ginawa nyong session, yun ang illegal. Pero yung posisyon ngayon ni Senator Win Gatchalian, mga kababayan, yaan po ay galing na po mismo sa bagong majority. Diba? Na hindi mo lang matanggap. Ang illegal yung ginawa nyo. Oo. Diba? Kasi nga po, mga kababayan, majority na eh. Nag-session pa sila kahit ano na sila. Ipinilit pa rin nila. Diba? Kasi bakit? Kasi kahit na illegal yun, ang main goal kasi nila rito, eto pakinggan nyo mga kababayan. Ang main goal po ng Cayetano Black, ma-publish, okay? Maisa publiko. Yung alin po, yung statement ng ng 18 ex-Marines na bayaran. Bakit po? Bakit? Kasi nga marami pa ring maniniwalang tanga diyan. Ayan, salamat salamat po. Salamat sa pag-like and share, no? Marami pa rin po maniniwalang diyan, bobo diyan. Kasi yun ang target nila eh. Yun po yung kanilang main goal. Ito pong mga tampalasan. Itong mga kutong lupa na walang utak. Diba? Yan po ang kanilang target diyan. Kasi nga, no? Parang tayo. Example. Tayo dito sa labas ng politika. Example lang sa labas ng politika. Chinismisan ka. Kahit walang resibo. Chinismisan ka ni Aling Mame.
Oh, si Aling Maming na may asawang tumador ng 4 kantos at namumukpok ng ng 2x2 pag nalasing. 'Di ba? Pag pag yan na mga kababayan, pag yan nakwentuhan ka niya ni Aling Maming, maniniwala ka syempre, 'di ba? At talaga ba? So kahit hindi parang dating sa iyo totoo. Ganun din yung ginagawa nito kahit walang hindi ka na mag-fact check. 'Di ba? Hindi ka na kwento-kwentuhan lang naman eh. 'Di ba? Kahit wala kang nailatag na ebidensya diyan, may maniniwala at may maniniwala. At 'yun ang target nila. Ang target nila dito yung mga bobo mangmang na hindi marunong mag-fact check. Kasi karamihan talaga, hindi naman lahat karamihan or marami pa rin ang hindi marunong mag-research or walang pakialam at all sa mga nangyayari sa bansa. Dahil ang alam lang nila, lahat ng nasa gobyerno magnanakaw. Yun yung mindset nila. So wala na silang pakialam dyan. Ang importante sa kanila magkapera. Yun na lang. Di ba? Oo. Yun yung target nila Cayetano, yung wala nang pakialam sa nangyayari sa bansa. 'Di ba? Kung ano yung marinig, yun sila. Kung ano yung marinig nilang chismis, yun ang paniwalaan nila. Oo. Tayo kasing mga solid BBM, Pinklawan, Dilawan, marunong tayo mag-isip eh. 'Di ba, mga kababayan? Oo, 'di ba? Eto nga boss Makic One. Meron talaga silang boss diyan. Lord Sakay Mio, shoutout Meron talaga silang boss diyan. At ang tinuturo nga mastermind ng mga yan or boss ng mga yan, ayon sa mga komento sa social media, si Marcoleta daw at itong si Mike Defensor. Kasi sila naman ang ganid na maglabas ng 18X Marines na yan. Destabilization. Kaya nga itong 18X Marines, nabulilyaso eh. Nabulilyaso. Alam nyo kung bakit? Ito may pakita tayo. Alam nyo ba na si Legarda noon, sinasabi nila na inabutan daw nila or nag-deliver daw sila ni Boss Saldico nila. Mismo si Saldico daw ang kasama ng 18X Marines na nag-deliver mismo sa bahay ni Legarda, mga kababayan. Tandaan nyo sino nakapanood nun? Kasi meron tayo resibo. Baka mamaya kasi sabihin ng mga dyan, puro kadaldal sa resibo mo. Meron. Birador Pikwa pa ba mga kababayan? Basta tayo, pag bumira tayo, meron tayo laging resibo. Oo. Meron tayo lagi tayong nasa tama, nasa katuwiran. Oo. Hindi pwedeng mabali yun. Lagi tayong merong pansupalpal sa mga yan, 'di ba? Sila lang ang walang pansupalpal sa atin, 'di ba? Kasi bakit? Kasi nga po sila puro gawa-gawang kwento. Gawa-gawang kwento na lang. Mema na lang, mema sabi na lang. Ito, pakinggan nyo ha. Kay Senator Ligarda po sa bahay niya. Dito. Kasama po mismo si Saldino, sir. Pagpasok nung lipo ni Boss, binaba namin yung 2 maleta. Ulitin natin. Ulitin natin Tuloy po ang inyong hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani. Nandito po kayo. Bayani daw, mga kababayan. Dito. Kasama po mismo si Saldino, sir. Pagpasok nung lipo ni Boss, binaba namin yung 2 maleta. Diba? Malinaw na malinaw yan, ha?
Baka akala mo, Senator Loren, nalilimutan namin. So, hihimay-himayin natin yan, mga kababayan. So, kung umpisa pa lang, okay, umpisa pa lang, meron ng statement ang, ang ika nga bagong bayani daw. Itong bayaning ex-Marines para kay Legarda. Kasi hindi na nga raw siya idadawit, 'di ba, sa maleta. Dahil nga lumipat na siya sa Cayetano Black. Oo. Kaso nga, ang problema rito, ang nagmamatter dito, mga kababayan, oy, palike naman dyan, mga kababayan. Ang nagmamatter ngayon dito, credibility or credibilidad sa Tagalog, no? Ng 18 ex-Marines, mga kababayan. Oo. Kasi bakit? Kasi nga, nabanggit na nila si Loren, tapos nung ngayon nasa partido na ni Alan Peter Cayetano si Loren, biglang hindi nakasama si Loren. Tapos ang sinabi ng kanilang attorney, no, yung kanilang tagapagsalita. Ang sabi po, mga kababayan, no, nagkamali daw yung dalawang ex-Marines. We. No, mga tulonggis talaga no. Ang dami-daming tutulonggisin, no? Yung mga matatalino pa. Sabi ko nga sa inyo, ang mauutulang po niyan mga bobo at tanga. Yung alam mo nang walang kredibilidad, tapos paniwalaan mo pa. 'Di ba? Kayo, comment down below. 'Di ba? Boss Maki Kwan, 'di ba? Kayo ba paniniwalaan nyo yung mga ganyang klase ng ng pahayag? Ha? Kayo ba paniniwalaan nyo yung mga walang mailatag na resibo? Pero yung mga nilalatag na resibo kay Sara Duterte, scripted daw. Scripted daw. Oo. Baka yung sa kanila, kasi mga kababayan, baka yung sinasabi nila, yung sa kanila kasi, sila lang ang may alam. 18 ex-Marines lang ang may alam. Diba? Kasi imposible hindi malaman ng yan. Limpak-limpak na salapi yan, mga kababayan. Imposible hindi ng AMLAC yan. Diba? Ito nga, meron pa tayo isang video rito. Ito, wait, pakinggan nyo, Yung paglabas-pasok ng pera na ganyang karaming volume ng cash ay monitored by the international community. Tama. Kasama ang Central Intelligence Agency, kasama ang Mossad. Bakit? Kasi po Tama. noong 2001, na gumagalaw ang pera na finance ang terrorist activities, dyan po nagkaroon ng mga money laundering councils all over the world. Kaya nga po, every time na mag-deposit ako na mahigit 500,000 na sa bangko pa, na pwede naman nilang i-freeze, flag na. Sa tingin nyo po, hindi alam ng AFP, ng NBI, ng CIA, ng foreign intelligence communities all over the world na hindi na monitor na merong 800 toneladang pera na umiikot-ikot na walang nakakaalam. Saka nakakaalam lang, 18 Marines. Ay, nako! Ano yun? Kalukuhan. May isa pang... diba? Totoo naman. Kalukuhan po. Diba? Kalokohan na sila lang ang may alam. Tapos AMLAC, money laundering, money laundering council, hindi alam. FBI, hindi alam, or ibang ahensya ng kawani ng mga gobyerno sa iba't ibang bansa. Ano yun? Exempted sila, ganun. Sila yung pinagpala na nakakaalam ng lahat. Di ba, mga kababayan? Doon pa lang sa atake pa lang na yon. Makikitaan na natin ang maanumalyang statement po. 'Di ba? Maanumalyang statement na. Kasi bakit? Questionable na agad eh. Saka nasisira dito ang imahe ng 18 ex-Marines, mga kababayan, doon sa
tagapagsalita nila. Na ano po, na di umano ay talagang nagagawa ng script nila. Kaso nga lang, pag siya na ang nagsalita, ito si attorney, ang nagsalita, hindi na masabayan ng 18 ex-Marines. Kaya nga pansin nyo dun sa committee, yung hearing na ginawa nila, yung bogus na committee hearing na yan. Magsasalita ang tagasalo yung attorney nila. Sabi daw, sabi ni ganito, sabi ni ganire. Lahat sabi no? Lahat na lang sinabi. Wala na nanggaling sa 18 ex-Marines, lahat na sabi. Sabi ni ganito, sabi ni ganire. Diba? Hindi ko maintindihan dito sa 18 ex-Marines na to. Ano pa ba ang kanila ipinaglalaban? Diba? Stabilization pa rin kay Pangulong Bongbong Marcos, ganon. Hindi na nga kayo nagwagi, hindi na nga nagwagi. Gumastos na sila, limpak-limpak, bilyong-bilyong piso na ginastos nila regarding sa pagpapabaksa kay Pangulong Bongbong Marcos. May nangyari ba? Wala po nangyari, mga kababayan. Ano nangyari? Ang totoong nangyari? Ang totoong nangyari, nagmukha lang silang tanga. At nagmumukha pa rin silang tanga magpasangga ngayon. Diba? Kasi nga bakit po? No, bakit po nagmumukha silang tanga? Kasi trying hard na sila. Gawin ang lahat ng ito para po masira lamang ang administrasyon. Sabi nga natin, mga kababayan, ano pang sisirain sa administrasyon, Pangulo na yan. Diba? Ano't ano man ang gawin nilang paninira, Pangulo na ng bansang Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The